Noong weekend, sinabi ni Pangulong Trump na halos nawasak na ang hukbo, Navy at pamunuan ng Iran at nakakagulat ang bilang. Ngayon, winasak na ng mga jet ng Israel ang isang lihim na underground nuclear site malapit sa Tehran at sinimula na ring buwagin ang infrastruktura ng lanis ng rehimen. Kaya ngayon, kung mabilis bumagsak ang militar ng Iran, ano ang gagawin ng rehimen kasunod nito? Manatiling nakatutok, susunod ang Jerusalem Minute. Welcome sa espesyal na Jerusalem Initiative sa JNS TV. Ako si Josh Hasten ng JNS News, kasama si Alex Trayman, CEO ng JNS. Nasa JNS studio kami sa Jerusalem, ang walang hanggang kabisera ng Israel. Tumutok muna tayo sa Iran. Nagbigay si Pangulong Trump ng update sa digmaan itong weekend. Sinabi niyang halos wasak na ang hukbong sandatahan, Navy at pamunuan ng Iran. May clip tayo tungkol dito. Wala na ang kanilang hukbo at wala na rin ang Navy nila. Wala na ang kanilang komunikasyon, wala na rin ang kanilang mga leader. Wala na ang dalawang grupo ng leader nila. Ngayon, nasa ikatlo na sila. Lubusang nasira ang kanilang puwersa sa himpapawid. Isipin mo, may 32 silang barko at lahat ay nasa ilalim ng dagat. Ayon sa Pangulo, tuluyang nawasak ang hukbong dagat ng Iran at lahat ay nasa ilalim ng dagat. Ang Israel ay, sa katunayan, naghulog na ng mahigit 7,000 at 500 bomba doble ng bilang ng mga ibinagsak noong nakaraang Hunyo. Sa palagay ko, si Pangulong Trump ay kahanga-hanga simula nang magsimula ang digmaan. Kitang-kita ang kanyang determinasyon at misyon. Buong paninindigan niyang nauunawaan kung bakit ginagawa ito ng Estados Unidos at naging pinakamahusay siyang tagapagsalita sa pagpapaliwanag ng mga dahilan nito. Malinaw, palaging konsistente si kalihim Marco Rubio. Magaling rin si Pete Hegseth, pero mukhang talagang nararamdaman ng Pangulo sa kanyang puso na ito ang tamang hakbang para sa Amerika, na ito ay para sa kapakanan ng Amerika na gawin ito. Mas pinapaligtas nito ang Amerika na ang pagpapakita ng lakas ng Amerika at ang ginagawa nila ngayon sa Iran ay mabuti para sa posisyon ng Amerika sa mundo. At nakakatuwang makita kung paano nag-a-adjust at nagbabago ng kanilang mga pulisya ang ibang mga bansa sa mundo base sa relasyon nila sa Pangulo. Pero nakita natin ang hindi kapanipaniwalang lakas ng armas. Nabanggit mo na ang Air Force ay nagbomba na ng 7,000 at 500 beses tinatamaan ang napakaraming iba't ibang target. Sinabi ni Pete Hegseth na ang dalawang pinakamakapangyarihang Air Force sa mundo, ang Estados Unidos at Israel, ay nagtutulungan ng lubos na magkasabay, tina-target ang pamunuan. Dito nakita natin na sa digmaan ang pamunuan ang unang tinarget. Ang unang atake ay para tanggalin si Ali Khamenei at ang 40 katao sa paligid niya. At pagkatapos, habang ang kataas-taasang konseho o kung anuman ay dapat bubuto kung sino ang susunod na kataas-taasang pinuno, tinarget din nila ang pagtitipong iyon. Kaya makikita mo dito na ang totoong misyon ay pagpapalit ng pamahalaan. At kasabay nito, siguraduhin na ang Iran ay walang nuclear program, walang ballistic missile program, at walang hukbong dagat na maaring magbanta sa pagdaan ng langis sa Straits of Hormuz. Makikikita mong maraming layunin dito at matindi ang pagtutulungan ng Israel at Estados Unidos na dala ng paninindigan ni Punong Ministro Netanyahu at Pangulong Trump. Upang matiyak na ito na magiging huling labanan sa pagitan ng Israel, Estados Unidos at Iran. Nitong mga nakaraang araw, nakita natin ang di kapani-paniwalang mga larawan mula sa Tehran, Iran. Nakita natin ang pagtutok sa mga pasilidad ng langis, ang malalaking usok at apoy na tinarget ng Israel at ng US. At saka yung compound na binabanggit mo, mukhang si Khomeini ay dapat na nasa ilalim ng lupa, nagtatago kasama ng iba pang 30 iba pang leader doon. Naalala ko yung mga tunnel sa ilalim ng lupa ng Hamas. Nang winasak natin ang buong sistema ng tunnel, talagang isang underground system yon, halos pareho sa kanila. Si Khomeini ay dapat na nagtatago sa ilalim ng lupa at inisip niyang walang mangyayari sa kanila ng mga leader. Doon na umatake ang Israel at US. Ang Hamas ay nagtuyo ng mga tunnel sa ilalim ng lupa, habang ang Iran ay gumawa rin ng mga tunnel para sa kanilang mga leader, programang nuklear at programang ballistic missile.
Ayon sa punong ministro, kailangang kumilos ngayon ng Israel dahil pinalalakas ng Iran ang kanilang programa sa ilalim ng lupa, kaya posibleng hindi na sila matamaan ng airstrikes kung hindi agad magaganap ang digmaan. Nakita rin natin na si Hassan Nasrallah sa Lebanon ay napatay nung bisperas ang talumpati ni Netanyahu sa United Nations noong 2024. Malalim din siyang nagtatago sa mga bunker sa ilalim ng lupa na siyang pangunahing kaibahan ng Iran at mga teroristang proxy nito sa Israel. May mga underground bomb shelter ang Israel para protektahan ang mga civilian laban sa ballistic missile attacks. Sa Iran ang kanilang teroristang proxy. Hindi nila ginagamit ang underground na pasilidad para protektahan ang civilian. Ginagamit nila ito para protektahan ang mga teroristang pinuno at armas. Sa palagay ko, malinaw ang pagkakaiba ng mabuti at masama kapag tiningnan ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Tama, napag-usapan natin. 30 barko ng Iran ang nawasak at binumba ang internasyonal na paliparan ng Iran. At alam mo, ang tanong na palaging tinatanong nila, lalo na kay Pangulong Trump na nakita ko na paulit-ulit, ay gaano katagal-tatagal ang digmaan na ito? At alam mo, hindi ko gusto ang tanong na yon. Ang sagot, sa tingin ko, ay tatagal ito hanggat kinakailangan. At talagang mahalaga para sa akin na bigyan din yon. Pero nakita natin paulit-ulit na tinatanong ng mga tao ang tanong na yon. Gusto nilang malaman kung gaano katagal ito tatagal. Ibig ko sabihin, hindi ko alam kung anong sagot ang ibibigay mo. Pero sasabihin ko na hanggat kinakailangan. Ibig ko sabihin, sa tingin ko gusto ng lahat na malaman ang sagot dito. At dapat nakabase yon sa isang pagsusuri. Dapat may ideya ka bago ka magsimulang umatake. Alam mo, gaano ba ito katagal magtatagal? Ang Israel ay hindi naman talaga ginawa at ang ating Air Force ay hindi rin talaga ginawa para sa mga tuloy-tuloy na misyon na tatagal ng ilang buwan. Ibig kong sabihin, napakalayo ng pagitan ng Israel at Iran, libu-libong milya. Kahit makapag-refuel sila sa Ire gamit ang American refueling tanks, halimbawa, may 50 ganito ang US, samantalang 4 lang ang Israel. Kaya nilang magsagawa ng mga misyon ng mas mabilis. Pero alam mo, hindi natin alam kung gaano katagal kayang panatilihin ito ng Air Force at hindi rin natin alam kung gaano katagal kakayanin ito ng mga tao sa bansa. Para sa Estados Unidos, may mga panloob na konsiderasyon si Pangulong Trump. Maraming tao sa kanan at kaliwa na ayaw na masangkot ang Estados Unidos sa isang matagal na digmaan. Lahat ay natatandaan ang nangyaring pagsangkot ng Estados Unidos sa matagal na digmaan sa Afghanistan at Iraq. Sa palagay ko, marami ring natutunan si Pangulong Trump sa mga digmaang iyon. Kaya sang-ayon ako sa iyo tungkol sa tanong kung gaano ito katagal. Kailangan itong tumagal hanggat kinakailangan dahil hindi mo pwedeng ilagay ang sarili mo sa sitwasyon na kalahati lang ang ginagawa mo. Ang aral dito ay mula sa 12 araw na digmaan noong Hunyo laban sa infrastruktura ng Iran para sa nuclear at ballistic missile. Akala namin na sa matinding pag-atake sa infrastruktura, maiintindihan ng Iran ang mensahe. Pero ano ang nangyari? Nakita natin na ang Iran, nakita natin na ang Hezbollah, lalo lang silang tumindi. Napagtanto nila na magkakaroon pa ng susunod na labanan sa digmaan, kaya kailangan nilang maghanda para sa susunod na labanan na yon. Hindi mo dapat bigyan ng oras ang Iran para maghanda. Wala nang susunod, ito na ang huling labanan. Gaano kaya ito katagal? Sa tingin ko, nakikita natin na ayon sa lahat ng pagtataya, maaring ilang linggo na lang ito. Para sa Israel, para sa Estados Unidos, umaasa kami na mas kakaunting linggo lang ito. At hindi natin alam kung ano yon, kung ano yung uri ng tipping point na magdadala sa pagtatapos ng digmaan. Para sa Israel, malinaw na kung hindi na nagpapakawala ng ballistic missiles ang Iran sa Israel, pwedeng magdesisyon ng Israel na, sige, may X na bilang pa kami ng mga target, magpapatuloy kaming tamaan ang lahat ng mga target na yon. Tiyak, gusto nilang makitang mapalitan ng pamunuan sa Iran, pero di pa tiyak kung kailan. Sa Israel naman, ang pangunahing alalahanin ay ang mga ballistic missiles. Kung titigil ang pagpapakawala ng ballistic missiles sa Israel sa susunod na 2 linggo, pwede kaming bumalik sa ginagawa namin at gawin ng opensiba ng digmaan sa sarili naming oras. Tama ba? Habang may mga papasok pang missiles, kailangan naming kumilos ng mabilis at masigasig. Para kay Pangulong Trump, sinabi niya nung una na maaring tumagal ito ng 4 hanggang 5 linggo. Ngayon, sinasabi niyang maaring mas tumagal pa ito. Sa tingin ko, sinasabi niya na maaring tumagal pa ito dahil gusto niyang mapabilis at ipaalam agad kapag natapos ito ng mas maaga. Sinabi ko na pwedeng tumagal pa pero natapos agad. Palaging sinasabi niyang mas mababa sa budget at mas maaga sa schedule. Sa tingin ko, ito ang ginagawa ng Pangulo.
Kaya para lang pag-usapan pa ng kaunti tungkol sa mga nagawa ngayong linggo, isang lihim na underground nuclear facility ang nawasak nitong nakaraang Martes sa labas ng Tehran. Kaya maaaring napakahalaga nito. Ayon sa ulat, inilipat ng Iran ang karamihan sa nuclear program nila sa pasilidad na ito matapos ang digmaan. Nawasak na ito. Nabanggit mo rin ang tungkol sa pamumuno sa Iran sa hinaharap. Noong weekend, nakita natin na si Khamenei, tila ang anak niya ay buhay pa. Hindi tayo sigurado noon pero ayon sa ulat, buhay pa siya. Sinabi ni Pangulong Trump noong Huwebes na nais niyang makibahagi sa pagpili ng susunod na leader ng Iran pagkatapos ng yugtong ito ng digmaan. Tama. Sa tingin ko, ang tinutukoy mo ay si Mujtaba Khamenei na anak ni Ali Khamenei. Para sa Israel at Estados Unidos, hindi na magiging ayatollah ang mamumuno sa bansang ito sa huli. Walang magiging Ali Larijani halimbawa na nasa Supreme Council na siyang pipili ng susunod na leader. Hindi na magkakaroon ng isang Islamic fundamentalist na pagpapatuloy ng rehimeng ito na mamumuno. Tama? Kung layunin ay pagbabago ng rehimen at tinarget agad si Ali Khamenei sa unang minuto ng unang araw ng atake, walang paraan na magkakaroon pa ng Islamic fundamentalist. Magkakaboses ba ang Estados Unidos? Oo, siguradong may boses sila. Kapag fundamentalist ang namuno, sila na ang magiging target. Hindi ako naniniwala na tapos na ang Israel at Estados Unidos sa pagtama sa mga target at fundamentalist. Kapag nagpakita pa sila, tatamaan sila ng Israel. Hinahanap pa ng Israel at Estados Unidos ang ibang tao. Isang tao na tumatanggi sa landas ng Islamic Republic, isang tao na gustong ibalik ang Iran sa landas na tinahak nito bago ang Islamic Revolution noong 1979. Kung si Reza Pahlavi man yon at makikita mo, siya lang ang tanging tao na isinisigaw ng mga tao ang pangalan niya sa mga kalsada ng Iran. Tila hindi naman talaga ganap na komportable ang presidente. Ilang linggo na naming sinasabi yan sa palabas. Maaring para sa kapakanan ng Amerika na simulan nilang tingnan ng sitwasyon at kilalanin na si Pahlavi ang pinakamainam nilang pagpipilian. Siya lang ang makakapagbuklod sa mga Iranians sa likod ng dakilang kultura, di ba? Yan ang simbolo ni Pahlavi. Kinakatawan niya ang lakas ng kulturang Iranian bago pa maagaw ng Islamic Revolution ng bansang ito. Sabi ni Pangulong Trump, maaring mabait si Pahlavi, pero baka mas mabuti kung may ibang tao mula sa loob ng bansa ang mamuno. Tingnan natin kung matutukoy ni Pahlavi kung sino ang mga taong iyon sa bansa, kung saan baka pansamantalang maging leader o simbolikong tao siya. Katulad ng sa Israel, may presidente sila na pangunahing simbolikong posisyon lang. Pero kailangan din ng isang tao sa loob mismo ng Iran na may kapangyarihan at maaring maging isang teknokrata na maaring magsimulang ayusin ang bansa at akayin ito patungo sa landas ng kapayapaan. Oo, mukhang hindi pa lubos na sinusuportahan ni Trump siya na yon. Isa pang aspeto ng digmaan ay ang Iran ay nagpapaputok sa halos lahat ng kalapit bansa, kabilang ang UAE, Qatar, Kuwait at iba pang bansang Arabo sa rehiyon. Pagkatapos, humingi ng paumanhin ang Pangulo ng Iran, tila humingi ng paumanhin sa pag-atake sa mga kalapit bansa na yon. Maging ang Turkey ay pumuna sa Iran sa pag-atake sa mga kalapit bansa. Narito ang kanyang pahayag. Sa aking sariling nalan, kailangan kong humingi ng paumanhin sa mga kalapit bansa na inatake ng Iran. Ang nangyari ay ang ating mga kumander at ang ating pinuno ay nawalan ng buhay dahil sa malupit na pag-atake. Ang ating sandatahang lakas, mga bayani na nagsasakripisyo ng buhay para sa teritoryo natin, ay kusang nagpaputok dahil wala ang kumander at ginawa ang nararapat. Matapang at marangal nilang ipinagtanggol ang bayan. O parang puro palusot lang yan. At sa katunayan, ngayong araw, iniulat niya yung umaga na muling inatake ng Iran ang Bahrain. Hindi ko maintindihan ang usapan tungkol sa paghingi ng sorry o hindi pag-atake sa mga bansang Arabo kasi patuloy naman silang umaatake. Oo, nakita natin na nagsalita ang presidente ng Estados Unidos at sinabing humihingi ng paumanhin ang Iran sa mga kapitbahay nito. Mahalagang obserbahan kung paano umasta ang Iran sa digmaang ito. Napag-usapan din natin ang paulit-ulit na pag-atake sa Israel. Iniisip ng lahat na Estados Unidos at Israel ang umaatake sa Iran at gumaganti ang Iran laban sa Israel. At totoo na napilitan ng Israel na tanggapin ang malalakas na pag-atake ng mga ballistic missile.
Kung titingnan ang dami ng ballistic missile at drone na pinaputok sa ibang bansa, makikita na ang Israel ay nasa hulihan ng listahan ng mga bansang naging target. Kapag pinagsama mo ang ibang bansa, sila ang pangunahing tinamaan ng galit ng Iran bilang ganti sa pag-atake ng US at Israel. Sa tingin ko, mahalaga ito. Sa totoo lang, ito marahil ang pinakamahalagang punto dito dahil palaging sinasabi ng mga tao na alam mo, problema ito ng Israel. Ginagawa ito ng US President para sa Israel. Sinabi namin na sa loob ng maraming buwan at maging taon, na destabilize ng Iran ang buong gitnang silangan. At pinag-usapan namin ang mga bansa na destabilize nila bago ang digmaan, tulad ng Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, Gaza at pangalawa, ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at iba pa. Pero makikita mo dito, nagpaputok sila sa iba't ibang direksyon. Nagpaputok sila sa Kuwait, nagpaputok sila sa Saudi Arabia, nagpaputok sila sa United Arab Emirates, nagpaputok sila sa Bahrain. May mga misil silang bumagsak sa Jordan. Nagpapaputok na lang sila kahit saan. Ano naman ang ginagawa ng Azerbaijan, lalo na't lalo pa silang lumalayo papuntang silangan. At ang ginagawa nito ay pinapatunayan ang buong konsepto na ang Iran ay banta sa buong rehiyon. Kung hindi sila banta sa buong rehiyon, sana sa Israel lang sila nagpapaputok o kaya sa US Navy lang na nakapwesto sa buong gitnang silangan. Nagpapaputok sila sa buong rehiyon. Tamang-tama ang sinabi ni Marco Rubio. Sabi niya, kaya may mga airbase ang Estados Unidos sa mga bansang katabi ng Iran ay para protektahan ang mga ito laban sa Iran. Ang Iran ay nagpapaputok sa iba't ibang direksyon. Nakita mo si Pezeshkian at alam mo ang sinabi niya, pero napilitan siyang bawiin ang mga pahayag. Malinaw na walang ibig sabihin ang mga pahayag na yon dahil nakita natin mula noong mga pahayag na yon ang mga eksena kagabi ng malalaking gusali na tinamaan sa loob ng Dubai at iba pang mga lugar. Habang tinatarget nila ang mga base ng US Air Force, tinatarget din nila pati mga pasilidad ng sibilyan. Paulit-ulit na itong nangyayari, lalo na sa Israel. Ginagamit nila ang cluster bombs na dinisenyo para tamaan ang mga mataong lugar. Dahil pag naghiwa-hiwalay ang ballistic missile, hindi na ito tumatama ng direktang target militar. Kung gusto mong tamaan ang target militar, hindi ka gagamit ng cluster bomb. Ang cluster bombs ay ginagamit lang para paputukan ang mga sibilyang populasyon. Sa totoo lang, ang paggamit ng cluster bombs ay isang krimen sa digmaan. Walang masyadong nagsasalita tungkol dyan. Makikita mo rito na nagpapaputok ang Iran sa mga sibilyang lugar sa buong gitnang silangan at hindi sila dapat bigyan ng immunity. O sana maipakita natin ang mga larawan ng cluster bomb na humihiwalay mula sa missile na pinapaputok papunta sa mga mataong lugar. Kaya ipinapakita rin ito na hindi ito, alam mo na, hindi ito isang labanan ng isa sa isa o dalawa laban sa isa. Isa itong digmaan na nakakaapekto sa buong reyon. Malaki ang epekto ng digmaan sa mundo. Gumamit ang Estados Unidos ng submarino para sirain ang barkong pandagat ng Iran malapit sa Sri Lanka. Naalala natin na ilang linggo lang bago ang digmaan, nagsasagawa ang Iran ng mga ehersisyong pandagat sa Indian Ocean, hindi kalayuan sa Persian Gulf. Kasama ang China at Rusya na mga miyembro ng Iranian Axis na ito. At maaaring kasangkot sila sa ilang paraan sa pagtulong sa Iran. Sabi ng Pangulo ng Estados Unidos, kahit tinutulungan ng Rusya ang Iran, hindi naman epektibo dahil patuloy silang binabanatan. Pero ngayon, nakikita mo rin kung paano ang mga bansang Europeo tulad ng UK at iba pa, Pransya, Italia, ay sa ilang paraan, alam mo na, nagpapadala na ng mga barko papunta sa reyon. Pinipilit ng Estados Unidos na payagan silang gamitin ang kanilang mga airbase para sa mga opensibong misyon, posibleng mangyari. Kaya nakikita natin kung ilan ang mga bansang sangkot dito. Habang nais nating lokal lang ang labanan, posible itong lumawak dahil nakikita nating umaatake ang Iran sa ibang bansa sa rehiyon. Maaring may intercontinental ballistic missile sila at kayang magpadala ng kung anuman sa Europa. Posibleng may lihim silang plano na hindi natin alam. Posibleng may dirty bomb o chemical na sandata sila na di pa nagagamit. Hindi natin alam kung paano magpapatuloy ang digmaang ito. Kung mananatili ba itong kontrolado ng Estados Unidos at Israel habang nauubusan ng ballistic missiles ang Iran? O lalawak pa ito? Makikialam ba ang China? Mukhang hindi sila makikialam pero kapag nag-apoy na ang rehiyon at maraming bansa ang apektado, hindi mo talaga alam ang pwedeng mangyari.
Alex, kasabay nito, ang Estados Unidos ay malungkot na kailangang ilibing ang 6 na sundalo na napatay sa Kuwait. Pinag-uusapan na natin ang rehiyon dahil sa isang pag-atake ng drone ng Iran. Dumalo si Pangulong Trump sa mga libing na iyon, nakita ko ang mga litrato kaninang umaga. Napag-usapan niya ito sa Air Force One at tinanong kung gaano katagal ang digmaan. Tinanong si Pangulong Trump kung magpapadala siya ng sundalong panlupa sa Iran. Ito ang kanyang sagot. Diyan mo ipapadala ang mga sundalong panlupa. Paano mo iniisip yon? Ayokong pag-usapan yan. Sa tingin ko, hindi yon angkop na tanong. Alam mo, hindi ko sasagutin yan. Posible ba yon? Basta may magandang dahilan. Kailangan talagang may napakagandang dahilan. Kung gagawin natin yon, siguradong mawawasap sila at hindi na makakalaban sa lupa. Pag-usapan natin ang dalawang yon. Dumalo si Pangulong Trump sa libing ng 6 na sundalo at nasa Air Force One sumagot ng tanong tungkol sa ground troops. Pero hindi niya inilantad ang plano niya sa media. Nakikita natin dito na walan ang Estados Unidos. Hindi lang 6 na sundalo ang napatay ng Iranian drone, pero nakita rin natin at nakakagulat na nangyari ito sa Kuwait. Dahil sa Kuwait, nung nakaraang linggo, nakita rin natin yon. Tatlo, sa tingin ko ay mga 15 o 16 ang naibaba. Alam mo, malamang tayo ang may gawa. Mga Patriot Missile Defense System. Walang nagsasabi ng totoong dahilan kung bakit tinarget ang mga eroplanong iyon o anong sistema. Pero malamang ay putok ito ng Amerikanong missile. Tinawag nila itong friendly fire incident. At sa digmaan, laging may pagkalugi. Pero kamangha-mangha na ang Israel, base sa alam natin, ay tila walang eroplano o piloto. Nakaranas tayo ng mga nasawi dahil sa ballistic missiles sa bansa. Naniniwala akong 12 ang namatay sa Israel. 12 sayam sa Beit Shemesh. Isang banyagang manggagawa ang napatay sa Tel Aviv. At pagkatapos, may 2 tao sa kasamaang palad na papunta sana sa silungan. Isang lalaki na 100 at 2 taong gulang ayon sa pagkakaintindi ko ang nadapa habang papunta sa silungan. At pagkatapos, isang babae naman na nagkaroon ng, sa tingin ko nabanggit natin ito noong nakaraang linggo, nagkaroon ng atake sa puso. Kaya sa tingin ko, 12 na sa kasamaang palad. Iyan ang mga bilang sa nayon. Nayon, Kapag pinag-uusapan nila ang pagpapadala ng mga sundalong panlupa sa loob ng Iran, ang narinig natin ay may posibilidad na magpadala ng mga special forces. Nang pahiwating si Trump ukol dito matapos matinding mapinsala ang Iran sa labanan. Upang makuha ang sinasabing mga imbakan ng highly enriched uranium na maaring nasa ilalim ng lupa sa ilan sa mga pasilidad na ito. Malaki ang posibilidad na ang Iran ay maaring makakuha ng ilan sa mga ito para sa sarili nila. Maaring hindi nila ito makuha pero gusto mong malaman ang kalagayan ng highly enriched uranium. Kailangan itong maingat na alisin. Gas ito at kailangan ng espesyal na lalagyan para ilabas. Kaya may posibilidad na makita mong magpadala ang Estados Unidos at o Israel ng mga special forces para kunin ang uranium na ito para malaman mo rin na tuluyan ang natapos ang issue tungkol sa enriched uranium na ito. Alex, abang patapos na tayo sa ere noong nakaraang linggo, isa sa mga huling tanong na naitanong natin ay kung makikialam ba ang Hezbollah? Di ko alam kung ilang minuto o oras ang lumipas, pero nagsimula ng magpakawala ng missile at magpadala ng suicide drone ang Hezbollah papuntang Israel. Ngayon lang din, habang nasa ere tayo, dapat malaman ito ng mga tao. Ilang minuto lang ang nakalipas, iniulat na tinatarget nila ngayon ang lungsod ng Haifa sa hilagang Israel. Ibig ko sabihin, halos walang tigil ito sa nakalipas na 48 o 72 oras. Ang Hezbollah ngayon ay halos tuloy-tuloy na nagpapakawala ng mga atake sa hilagang bahagi ng Israel. Tama. Ang Hezbollah sa mga unang araw ng digmaan na ito ay piniling hindi makialam kahit ano paman ang dahilan. Ngayon, napilitan na silang sumali at pumasok sa digmaan. Tandaan, pumirma ang Israel ng isang kasunduan ng tigil putukan. Sa tingin ko ay sa simula ng 2025 kasama ang Lebanon kahit na hindi naman sila ang panig na umaatake. Walang kasunduan sa Hezbollah, ngunit inako ng hukbong sandatahan ng Lebanon ang responsibilidad sa mga pag-atake at sinabi nilang ipagpapatuloy ang pagdidisarma sa Hezbollah. Wala silang kakayahan na tuluyang tanggalan ng armas ang Hezbollah.
Ang Hezbollah, ang pinakamalakas na puwersang militar sa loob ng Lebanon. Nakita natin o naniniwala kung sinabi ng presidente o punong ministro ng Lebanon na simula ngayon, magiging ilegal na ang lahat ng aktibidad militar ng Hezbollah. At ang tanging paraan lang para makilahok ang Hezbollah ay sa larangan ng politika. Ngayon, nakakatawa yon. Hindi maaaring gumalaw ang Hezbollah sa larangan ng politika o sa larangan ng militar. Pero nakikita mo kung gaano kalakas ang Hezbollah sa bansang yon. Na pati ang presidente o ang punong ministro ng Lebanon ay nagsasabing maaari silang makilahok sa mga prosesong pampolitika dahil ganoon kalaki ang kanilang kapangyarihan at lakas militar. Umasa ang Israel na matatakot ang Hezbollah, pero alam nilang malaki ang posibilidad na muli silang aatake. Patuloy silang kumikilos kontra Hezbollah sa panahon ng tigil putukan kapag may paglabag. Makikita mo ngayon at naniniwala ako na mahigit 600 pag-atake na ang ginawa ng IDF sa Timog Lebanon mula nang sumali ang Lebanon sa digmaan na ito. Na nagpapakita na alam ng Israel na may mas marami pang infrastrukturang militar sa loob ng bansa. At hindi lang ito sa Timog Lebanon. Makikita mo na ang Israel ay gumagalaw sa tingin ko ay tinatawag na Dahiye, isang suburb ng Beirut, na isang balwarte ng Hezbollah. Kumilos sila laban sa pamunuan ng Hezbollah. Kumikilos sila laban sa kakayahan ng Hezbollah na maglunsad ng misil, pero patuloy pa rin nagpapaputok ng rocket at drone sa Israel. Nagpaputok din sila sa Cyprus, sa totoo lang. Inatake nila yung Royal Air Force Base ng British doon. Ngayon ay nalaman na natin na ang pag-ataking yon ay nagmula sa Lebanon. Ay, grabe. At alam mo, ganito rin, tulad ng sinabi mo na hindi matatapos ang digmaang ito hanggat hindi nabanta ang Iran. Hanggang sa magkaroon ng bagong liderato sa loob ng Iran. Ganun din dito sa Hezbollah at Lebanon. Ito ang panahon na kailangan tuluyang tapusin at alisin ng Israel ang napakadelikadong teroristang proxy ng Iran na ito. Sa totoo, ito marahil ang pinakamalakas na teroristang proxy ng Iran. Kaya tinatarget nila ang ulo ng pugita. Alam nating posible silang bumalik sa Timog Lebanon laban sa Hezbollah na ginagawa na nila ngayon. Dapat din nating bantayan ang mga Houthi. Sa ngayon, hindi pa nakikialam ang mga Houthi sa labanan, pero nagbanta na silang makisali. At katulad din ng ginawa natin noon, pinanood natin ang Hezbollah na hindi muna sumali sa simula, tapos nakisali rin kalaunan. Posibleng makisali rin ang mga Houthi sa labanan. At magbubukas iyon ng panibagong harapan sa digmaan dahil mapipilitan ng Estados Unidos at Israel na kumilos din sa bahaging iyon. Ngayon, makikita mo ang Israel at Estados Unidos sa dalawang larangan. Posibleng magkaroon pa sila ng ikatlong front sa Yemen kasama ang Houthi bukod pa sa teroristang proxy na Hamas. Nakaantabay muna yan sa Israel kung tawagin natin. Pero malino pa rin ang pakiramdam na magkakaroon pa ng isa pang operasyon ng Israel para lalo pang durugin ang Hamas. Gustong Israel na siguraduhin na kapag natapos ang digmaan na ito, wala nang tinatawag na Shiite Crescent kasama pa ang mga Houthi at Hamas na sumali na rin sa Shiite Crescent kahit na Sunni ang Hamas. Pero ang Iran at ang tinatawag nitong Ring of Fire sa paligid ng Israel gusto nilang mawala o tuluyang alisin ang buong Ring of Fire na ito. Alex, narinig ko na hindi pa kumpirmado. Narinig ko nung Biyernes na posibleng nagpaputok ang mga Houthi papunta sa Saudi Arabia. Wala pa ako narinig na kumpirmasyon tungkol dito, pero naiulat ito sa Israeli radio nung Biyernes ng umaga. At tungkol naman sa Hezbollah, meron na ngayong mga tropang panlupa ng Israeli IDF sa Lebanon, sa katimugang bahagi ng Lebanon, na sinusubukang itaboy sila palayo sa hangganan at harapin ang Hezbollah. At nagkaroon na tayo ng mga casualty. Ibig ko sabihin, may mga sundalo na tayong nasawi sa pagkakaalam ko. Kaya ang narinig ko, muli, ang pinakahuli kong narinig ay noong Biyernes. 8 sundalo ang nasugatan, 5 malubha sa drone strike sa hangganan. Kabilang dito ang anak ni Finance Minister Bezalel Smotrich na bahagyang nasugatan. Sa tingin ko, 2 pa siguro ang katamtamang nasugatan sa laban kontra Hezbollah o sa hilaga ng Israel. Sa tingin ko, nakita natin ang maraming indikasyon, mga insidente ng mga sundalong nasugatan. At masasabi ko dito na tayo ay kumikilos sa gitna ng kalituhan ng digmaan. Sige, mahalagang maunawaan na hindi natin eksaktong alam kung ano ang nangyayari sa loob ng Iran. Hindi rin natin eksaktong alam kung anong nangyayari sa loob ng katimugang Lebanon. Mino-monitor namin lahat ng sources ng impormasyon.
Kadalasan, ang impormasyon mula sa opisina ng punong ministro at IDF ay inilalatala ng mga ahensya ng balita, pati na rin mula sa mga source sa Lebanon at Iran. Kailangan mo pa ring buwiin ang mga pangyayari. Hindi mo alam kung gaano kalala ang tinamo ng Iran. Sabi nila, kaya pa nilang ipagpatuloy ang digmaan ng 6 na buwan pa. Nabasa ko lang yan kaninang umaga bago pumasok. Baka 6 na oras na lang tumagal ang operasyon. Maaring 6 na oras, araw, linggo o buwan. Hindi natin sigurado. Hindi natin tiyak kung ano ang kailangan para tuluyang mawala ang Hezbollah. Hindi natin alam kung may plano ang Israel at Estados Unidos para sa bawat target na tatamaan nila. At hindi rin natin alam kung gaano katagal bago mangyari yon. Kaya sinusubukan naming buuin ang mga nangyayari, pero merong kalituhan ng digmaan dito. Malinaw na hindi sinasabi sa atin ang maraming bagay ng sadya, hindi mula sa panig ng Israel, hindi mula sa panig ng Estados Unidos, at hindi rin mula sa panig ng Iran at Hezbollah. Ginagawa namin ang lahat para pagtagpi-tagpiin ang mga detalye. Oh, Alex, kakarating lang pero di pa kumpirmado. Sinasabi dito na iniulat ng Ynet na ang UAE ay kaka-atake lang sa Tehran, sa Iran, bilang tugon sa pagpapaputok ng mga missile sa kanilang bansa. Makikikita mo na ngayon, halos lahat ng bansa ay tumatalikod sa Iran. Hindi pa naging ganito ka-isolated ang Iran, at wala na isang bansa sa rehiyon ang dumidepensa rito. Positibo na nagwawala ang Iran sa rehiyon dahil ibig sabihin hindi nagagalit ang ibang bansa sa Israel at Estados Unidos. Galit sila sa Iran na talagang mahalaga. Kasabay nito, habang dumarami ang mga bansang nasasangkot, parang bakit kailangan pang madagdagan ang mga bansang kasali? Kung meron ka na ng Israel at Estados Unidos na tinawag ni Pete Hegseth na pinakamakapangyarihan at pangalawang pinakamakapangyarihang air forces na sabay na kumikilos, bakit pa kailangan isali ang ibang mga bansa na hindi naman talaga handa para sa ganitong uri ng digmaan? Ibig kong sabihin ang Estados Unidos ang pinakamakapangyarihan at ang Israel ang pinakasubok sa labanan, handa at pinakamahusay na nakahandang air forces sa buong mundo. Halos hawak na nila ang air superiority sa Tehran. Bakit kailangan pang sumali ang ibang air forces? Para lang ba hindi mapahiya sa mamamayan nila? Sasabihin ko, Pero paano mo masisiguro na hindi magkakaroon ng friendly fire dito? Ayaw mo talagang mangyari na madamay ang mga eroplano ng ibang bansa? Kaya gusto mo lang siguraduhin na ang koordinasyon ay nasa pinakamataas na antas at hayaan ang mga malalaking bansa na gawin ang kinakailangan dito. Hayaan ang Israel at Estados Unidos na asikasuhin ang mga bagay-bagay. Naiintindihan ko na may pangangailangan para sa danggal at hindi mapahiya dito, pero kailangan talagang mag-ingat ng lahat. bumalik tayo sa Lebanon, Alex. Sa gitna ng mga kaganapan at labanan ng Hezbollah, Iran at iba pa, may ulat nitong weekend na hinanap ng Israel ang mga labi ni Ron Arad. Nawawala si Teniente Colonel Ron Arad, navigator ng Israeli Air Force mula 1986. Nag-operate ang mga espesyal na puwersa ng IDF sa loob ng Lebanon noong Biyernes ng gabi para hanapin ang mga labi ni Ron Arad. Sa tingin ko, siya na siguro ang huling nawawalang sundalo ng IDF. Itama mo ako kung mali ako. Pangalawang bagay, tama yon. Sa tingin ko, tama yon. Nakakabaliw na sa gitna ng lahat ito, nililihis pa natin ang resources at iba pa. Hindi ko sinasabi ito sa negatibong pananaw. Sa tingin ko, nakakabilib na ginagawa ito ng Israel na inililihis nila ang kanilang atensyon mula sa lahat ng bagay para lang hanapin ang isa sa atin. Ganyan na talaga ang ginagawa ng Israel sa maraming henerasyon. Ayon sa doktrina ni punong ministro Netanyahu, iuwi ang bawat sundalo, buhay o patay. Kaya dito, Kung meron kang alam na patay na at may impormasyon ka kung paano siya maiuwi para magkaroon ng kasiguraduhan, napakagaling nun. Alam natin na ang labi ni Eli Cohen ay nasa Syria din. Siya ang sikat na Israeli spy na ginampanan ni Sacha Baron Cohen sa Netflix series na The Spy. Magandang panuurin ito lalo na sa mga hindi pa nakakapanood. syempre, Sinusunod nito ang kwento batay sa totoong pangyayari. Pero ayon sa narinig namin, hindi naging matagumpay ang paghahanap sa mga labi ni Ron Arad. Pero gaya ng sinabi mo, kamangha-mangha na gagawin ito ng Israel. Kasabay nito, narinig mo rin ang ilang tumututol na nagsasabing, "Teka, bakit natin nilalagay sa panganib? Hindi mo dapat isugal ang buhay ng mga buhay na sundalo para lang sa isang bangkay." o naririnig ko ang argumento yan, ganun nga. Pero nakikikita mo na, ginagawa ng Israel ang lahat ng kaya nito at sa tingin ko, mahalaga ito. Sa gitna ng lahat ng mga update na ito, nakita mo kung paano nagbago ng husto ang puwersa ng Israel mula noong nagsimula ang digmaan na ito.
Malaking bahagi nito ay dahil kay Pangulong Trump na ngayon ay presidente. Ngunit hindi siya ang namumuno nung nagsimula ang digmaan. Tandaan na nung simula ng digmaan, kinailangan ng Israel na tipirin ang kanilang mga sandata. Mauubusan na sila ng armas noon, kaya naging maingat sila sa kanilang mga galaw. Gumamit sila ng tradisyonal na dinamita para pasabugin ang mga gusali sa Gaza, isa-isa, at nalalagay sa panganib ang buhay ng mga combat engineer na naglalagay nito sa mga gusaling maraming patibong. Dahan-dahan at sistematiko nilang ginawa ito, hakbang-hakbang, gusali kada gusali, gamit ang maliliit na armas. Pagkatapos, bumalik sa pwesto si Pangulong Trump. At bago pa yon, nariyan ang internasyonal na komunidad na nagpipilit sa Israel na itigil ang digmaan, huwag pumasok sa Rafah, at huwag magsimula ng ground operation sa Gaza at Timog Lebanon. Tiyak na ayaw nilang makita na lumawak pa ito at maging laban sa Iran. At pagkatapos ay pumasok na sa pwesto si Pangulong Trump at nagsimulang muling mag-ipon ng armas ang Israel. Nakita rin natin na porsigido ang Pangulo na makamit ang tigil putukan sa Gaza at katimugang Lebanon. Matagal na niyang sinasabi na siya ang Pangulo at tinatapos ang mga digmaan. Pero makikikita mo rito sa totoo lang na hindi talaga pabor ang Pangulo na simulan ang opensibang kampanya laban sa Iran. At ang posisyon ng puwersa ng Israel ay biglang nagbago. Parang ngayon, sinasabi ng Israel na gagawin na namin ito. Kukunin na namin ang lahat. Walang magiging alanganing hakbang. Walang magiging kalahating tagumpay. Tama ba? At ang nakikikita mo ngayon ay sinasabi ng Israel na mangyayari na ang matagal nang sinasabi ng punong ministro nitong mga nakaraang buwan sa digmaan na ito, pero hindi pa talaga ginagawa na ito ay ang ganap na tagumpay. Ito na ang ganap na tagumpay. Parang sa wakas, gagawin na niya ito. Ang IDF ay sa wakas ay tinutodo na ginagamit ang lahat ng kagamitan na meron sila. Bawat eroplano, bawat sandata, bawat impormasyon, talagang ginagawa ang lahat para sa ganap at lubos na tagumpay sa digmaang ito. Alex, ang susunod na balita na dati parang lokal na issue lang ay ang paglilitis kay punong ministro Netanyahu. Pero si Pangulong Trump paulit-ulit na nanawagan kay Pangulong Isaac Herzog ng Israel, Buji Herzog, na agad patawarin si Netanyahu. Ito ang laman ng internasyonal na balita nitong mga araw dahil muling nanawagan si Pangulong Trump noong Huwebes na agad patawarin ni Pangulong Herzog si Netanyahu, tinawag itong kahihiyan at sinabing 5 beses nang nangakong bibigyan ng pardon si Bibi. Iyan ang sinabi ni Pangulong Trump. Sumagot si Pangulong Herzog, sinabing gusto niyang hayaan ang legal na proseso na magpatuloy. At sa ngayon, mukhang hindi pa tiyak kung ano ang mangyayari. Mukhang hindi interesado si Pangulong Herzog na bigyan ng pardon si punong ministro Netanyahu kahit may digmaan laban sa Iran. Talagang kamangha-mangha na sangkot ang Pangulo dito. At una, sinabi niya ito sa Knesset noong nagsalita siya sa Knesset. Binalingan niyang Pangulo at sinabi, "Hoy, bakit hindi mo bigyan ng pardon ang taong ito?" At pagkatapos ay nagpadala siya ng liham, isang formal na liham na humihiling ng pardon kahit na hindi naman siya ang pwedeng humiling. Ang punong ministro ang dapat humiling nito. Sinundan naman ng punong ministro ng isang formal na kahilingan para sa pardon. Pagkatapos, sinabi ng Pangulo na umaasa siyang bibigyan ni Pangulong Herzog ng pardon si Netanyahu. At dapat daw mahiya ito dahil hindi nagbibigay ng pardon. Wala pa ring pardon. Bumuelta siya. Sinabi ng Pangulo na nakakahiya si Herzog dahil hindi niya pinatawad si Netanyahu at pinuri ang husay ni Netanyahu bilang Prime Minister sa digmaan. Sinabi niya na ayaw niyang may ibang gumulo kay Bibi kundi ang digmaan kontra Iran. Ang pressure lang dapat sa kanya ay laban sa Iran. Interesante ang ginagawa ni Herzog dahil kapag pinag-uusapan ng proseso ng batas, hindi mismo ang paglilitis ang tinutukoy. Sinasabi niya na kahit tungkol sa pagpapatawad, may legal na proseso pa rin kailangang pagdanan. At interesante na siya mismo ay isinisisi ang malaking bahagi nito dito sa Attorney General dahil hindi dumaan sa tamang legal na proseso. Siyempre, hindi gagalaw ang Attorney General para ipahiwatig na pwedeng patawarin ng presidente ang punong ministro. Aktibo siyang kumikilos laban sa kanya. Sige, siya ang oposisyon. Siya ang pinuno ng pampulitikang oposisyon sa Israel. Kaya sa ganitong paraan, medyo madali para kay Herzog na isakripisyo si Attorney General Baharav Miara dito
na lalo lang magpapababa ng kanyang kasikatan. Nakikita mo rin kung paano ang Attorney General, isa pa, alam mo yung pinag-usapan mo lang, itong legal na labanan, alam mo, nung nakaraang linggo lang, ang Attorney General ay lumapit at nanawagan kay punong ministro na sibakin. Si Itamar Ben-Gvir, ang ministro ng Pulisya at Pambansang Seguridad, na sinasabi niyang hindi na maaaring maglingkod. Wala pa siyang kasong kriminal, pero sinasabi lang niyang hindi nararapat ang kanyang asal bilang ministro. Sinusubukan niyang kontrolin ang ministeryo at gusto siyang patalsikin. Bumuelta ang punong ministro at pati ang ibang miyembro ng koalisyon. Sabi nila, natanggal ka na. Wala na kaming tiwala at wala kang karapatan dito. Bumuelta ang punong ministro at sinabi, gusto mo akong tanggalin ang ministro ko kahit wala pa siyang kaso. Desisyon ng punong ministro kung sino ang pipiliin niyang maging ministro. Makikikita mo dito ang labanan sa pagitan ng sistemang legal at pamahalaan. Kanino kakampi si Herzog? Kakampi ba siya ng mga tao? Kakampi ba siya ng relasyon ng Amerika sa Estados Unidos? Bilang dating Labor Party leader, kabilang ba siya sa oposisyon? Hindi ko talaga nakikita si Herzog na sa tingin ko ay hindi naging mahalagang leader na tatayo at gagawa ng mahalagang hakbang ngayon at magpapatawad kay Netanyahu. Pero nakakahiya talaga ang mga paglilitis. At sa tingin ko, doon pinakaangkop gamitin ang salitang nakakahiya. Nasa mismong mga paglilitis ito. Nasa prosekusyon ito na nagdala ng mga paglilitis na ito ng walang tamang proseso at ebidensya. Hindi dapat ginamit ang ebidensyang dinala nila. Tumagal ng mahigit 5 taon ng paglilitis at 300 saksi ang tinawag. Gumagawa lang kayo ng malaking eksena rito na sumisira sa imahe ni Netanyahu kahit na malaki ang posibilidad na wala namang kasalanan. Inutusan ng korte ang prosekusyon na paulit-ulit baguhin ang listahan ng mga kaso. Kung sa Estados Unidos, mistrial na sana ito at si Pangulong Herzog lang ang pwedeng tumapos, pero ayon kay Pangulong Trump, nakakahiya si Herzog dahil hindi niya ito ginagawa. Alex, sino sa tingin mo ang mas nakainis kay Pangulong Trump? Si Pangulong Herzog o baka naman ang leader ng Britanya, Starmer o marahil Espanya? Panurin muna natin ang video kung saan sinabi ni Pangulong Trump na hindi tulad ni Winston Churchill si Starmer. Sa totoo lang, hindi rin ako masaya sa UK. Mas maginhawasan ang lumapag doon kaysa magbiyahe pa ng mas maraming oras. Kaya nagulat talaga kami. Hindi ito si Winston Churchill na kinakaharap natin. Kaya may sinabi si Pangulong Trump na hindi si Starmer, si Winston Churchill. At pagkatapos, nag-post si Trump nito o inilabas niya ito sa kanyang social media platform, sa tingin ko kahapon. Sinabi niya na ang UK, dati nating dakilang kaalyado, marahil ang pinakadakila sa lahat ay sa wakas seryosong nag-iisip magpadala ng 2 aircraft carrier sa gitnang silangan. Ayos lang yan. Punong Ministro Starmer, hindi na namin sila kailangan pero matatandaan namin ito. Hindi namin kailangan ng mga sumasali lang pagpanalo na. Ganyan si Pangulong Trump, kaya hindi siya masaya dyan. Oo, talagang interesante makita ang mga komentong ito tungkol kay Starmer. At naalala ko si Starmer, may mga ulat sa balita, ilang linggo lang ang nakalipas na posibleng magbitiw na si Starmer. Kaya alam natin na si Starmer ay hindi katulad ni Churchill. Sa palagay ko, ang sistemang pampolitika ng UK ay dumaan sa matinding kaguluhan nitong mga taon. Ibig kong sabihin, ilang iba't ibang punong ministro na ba ang nagdaan mula kay Theresa May, Liz Truss, Boris Johnson, Rishi Sunak at Starmer. Hindi ko alam kung may nakalimutan pa ako. Sa tingin ko meron pa. Marami na silang naging punong ministro nitong mga taon. Magulo ang politika doon. Si Starmer ay nagdadalawang isip at ayaw makialam. Leon, tanda ng UK ay isang bansa na ngayon ay may lumalaking populasyon ng mga Muslim sa loob ng bansa. Kung titingnan mo, marami sa mga alkalde ng mga lungsod sa Britanya ay mga Muslim. Kaya nag-aalala siya na kung masasangkot ang Israel at Estados Unidos sa pag-atake sa isang bansang mayoryang Muslim tulad ng Iran, maaring magdulot ito ng kaguluhan sa bansa. Kaya pinili niyang mag-iingat at hindi pinayagan ng Estados Unidos gamitin ang base sa Diego Garcia, pero kalaunan pumayag siya basta hindi ito para sa opensibong galaw. Ginawa ni Trump ang mga pahayag na ito sa isang press conference kasama si Chancellor Merz mula sa Alemanya.
At naisip ko na ang Pangulo para sa sinumang gustong makita ang Pangulo sa aksyon. Panurin siya sa mga komentong yon. Sa tingin ko na ang press conference na yon na halos 40 minuto ay talagang kamangha-mangha. Talagang ipinaliwanag niya ang dahilan ng digmaan ng Amerika dito, kung bakit ginagawa ito ng Amerika. At maganda na si Mertz ay napapatunay ang isang kaalyado. Nakita mo rin si Trump sa press conference na yon na nagsalita tungkol kay Angela Merkel. Sinabi niyang talagang napinsala niya ang kanyang bansa dahil sa Muslim na imigrasyon at enerhiya ayon sa presidente. Kita mo, ito ang dalawang issue. At sa tingin ko, naging talagang consistent ang presidente tungkol dito sa marami sa kanyang mga pulisya. Mahalaga para sa kanyang enerhiya at imigrasyon, hindi lang sa Estados Unidos, kundi pati sa mga kaalyado nito. Narinig ko yon nang magsalita ang kalihim ng ugnayang. Palabas ilang linggo lang ang nakalipas sa kumperensya ng mga panggulo ng malalaking Amerikanong organisasyong Hudyo sa Jerusalem. Sinabi ni kalihim ng ugnayang panlabas Gaydon Sara na sa hinaharap, ang mga bansang magiging pinakamahalagang kaalyado ng Israel bukod sa Estados Unidos ay ang India. At narito si Punong Ministro Modi isang araw bago magsimula ang digmaan, siguro mga 36 na oras bago nagsimula ang digmaan. Nariyan si Mears na pumunta sa White House, Alemanya, at mayroon ka ring Hapon. Kaya ito ang pinakamahalagang kaalyado ng Israel. Sila rin ang pinakamahalagang kaalyado ng Amerika. Ang UK at paulit-ulit ko na itong nasabi. Alam mo, ang mga British ay may natatanging mandato. Iisa lang ang dapat gawin ng imperyong British na ito. At iyon ay ang tulungan ang paglika ng isang estadong Hudyo. Saan nila dapat tulungan ang paggawa niyon? Ang British mandate para sa Palestina ay layuning magkaroon ng estadong Hudyo sa buong Israel. Kasama dyan ang Judea at Samaria, Gaza, Golan Heights at buong Jordan. Lahat ng ito ay dapat nangyari pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig sa ilalim ng British mandate para sa Palestina na layuning lumika ng estadong Hudyo, hindi Arabo. Pero ano ang ginawa ng mga British? Pinutol nila ang 75% ng estadong Hudyo sa Ilog Jordan at Dead Sea at ibinigay sa isang Hashemite na kaharian ng mga Saudi. Ipinagkaloob niya sa kanila ang pamumuno sa Jordan para mapalubag ang mga Arabo. At pagkatapos, mula pa ron, nagpasya pa silang hatiin palalo ang natitirang bahagi ng Israel. Sa natitirang 25% ng lupa kalahati ay magiging hiwa-hiwalay na estadong Hudyo. Kalahati naman ay hiwa-hiwalay na estadong Arabo. Hindi nila ginawa ang tanging mandato nila, ang British Mandate, kaya nawala ang buong imperyo nila. Bumagsak ang buong imperyo nila matapos nilang hatiin ang lupang ito na dapat sana ay para sa isang estadong Hudyo. At ngayon, nakikita pa natin sa digmaan laban sa Iran na ang Great Britain ay lalong nagiging hindi mahalaga sa pandaigdigang entablado. Gusto kong linawin, ito ay British-mandated Palestine. Hindi pa nagkaroon ng estado ng Palestine sa kasaysayan. Ayoko magkamali ng intindi ang mga tao. Tama yan. Ibig ko sabihin, oo, ang mandato para sa paglika ng isang estadong Hudyo sa lugar na tinawag noon na Palestine. Tama talaga. Maraming leader ng Palestino bago ang 1948 at 1967 ang nagsasabing walang estadong Arabo na tinatawag na Palestine noon at hindi magkakaroon. Ang Palestina ay simpleng timog na rehiyon lang ng buong probinsya ng Syria. Dapat nating pabudaanan ang propagandang yan pero ipapakita ko muna ang isa pang clip, Pangulong Trump. Hindi lang siya galit sa pamunuan ng UK, nagbabanta rin siyang putulin ang ugnayan sa Espanya. Tingnan natin yan. May mga Europeo, gaya ng Espanya, na naging masama. Sinabi ko kay Scott na itigil na ang pakikitungo sa Espanya. Sabi ng Espanya, di natin pwedeng gamitin ang mga base nila. Pero ayos lang, pwede pa rin tayong gumamit ng base nila kung gusto natin. Walang makakapagsabi sa atin na huwag gamitin yon, pero hindi natin kailangan. Hindi rin sila naging magiliw. Alex, kailangan mo mahalin ang ugali niyang ganyan. Pahintulot mo man o hindi, gagawin pa rin namin ang dapat namin gawin. Ganyan siya lagi. At may mga tao talagang bumabatikos kay Murray's dahil hindi siya tumindig para sa Espanya at hindi rin siya tumindig para sa UK sa press conference na yon. Pero sabi niya, nung nasa pribadong tanghalian na kami, doon ako lalong tumindig para sa kanila. Pero hindi siya maninindigan laban sa presidente ng Estados Unidos sa Oval Office habang nakatutok ang lahat ng kamera. Kita mo si Pangulong Trump, alam niyang digmaan ito na kailangan niyang mapagtagumpayan ng lubusan at hindi niya pwedeng ipakita.
Hindi niya pwedeng ipakita at alam niyang hindi siya pwedeng magpakita kahit isang senyales ng kahinaan dito sa kahit anong pakikitungo niya sa mga dayuhang leader ng ibang makapangyarihang bansa. At talagang all out siya dito. Gusto ko yung mga clip na yon. Alex, ubos na oras natin. May huling saloobin ka ba bago magpatuloy sa ikawalong araw ng digmaan? Ano kaya ang pwede nating asahan hanggang sa muling recording ng Jerusalem Minute sana sa susunod na linggo? Sa tingin ko, itong huling bagay na ito, alam mo, na sinabi ni Defense Minister Katz sa isang tawag kagabi kay US Secretary of Defense Pete Hegseth na binabago ng alyansa ng US at Israel ang kasaysayan. Sinabi nung punong ministro ng Israel noong ikalawang araw ng digmaan na babaguhin nila ang mukha ng gitnang silangan at inabot ito ng panahon. Sige, lahat naman gusto ng mabilis na digmaan. Pero ang Israel ay dahan-dahang umusad, gaya ng nabanggit ko, palakas ng palakas ang kanilang puwersa at tumataas ang kumpiyansa nila sa sarili nilang kakayahan. Alam mo, sa bawat paghinto at muling pagsisimula, makikita mong mas lumalakas at nagiging agresibo ang operasyon ng Israel. At magiging ibang lugar ng gitnang silangan pag natapos na ito. At lalo na umasa kami na magkakaroon ng ibang pamahalaan sa Iran, isang bagong pamahalaan sa Iran. Na hindi lang palalayain ng mga mamamayang Iranian na inagawa ng kalayaan ng panatikong na Islamic na rehime na ito, kundi isang republika ng Iran na posibleng magnormalisa ng relasyon sa Israel at mga karatig bansa nito. Magdudulot ito ng malaking benepisyong pang-ekonomiya sa reyon, Estados Unidos at buong mundo. Idagdag ko lang, Alex, mga 45 minuto na tayong nagre-record pero walang sirena sa Jerusalem o Tel Aviv. Ayoko mausog ito. Ayoko mausog pero baka maganda ring senyales na wala pang sirena dito. Sa Hilaga naman, tuloy pa rin ang harapaan sa Hezbollah halos bawat minuto. Sana maging magandang senyales ito para sa susunod. Hangad ko sa lahat, lalo na sa mga nasa Israel, ang kaligtasan at magagandang bagay. Nawai ang matatapang na kalalakihan at kababaihan ng IDF ay makamtan ang ganap na seguridad, kapayapaan at magagandang bagay sa mga darating na araw. Pinoprotektahan nila tayo araw-araw mula sa lupa, himpapawid at dagat ngayong digmaan. Pasalamatan natin ang mga nagtatrabaho sa likod ng eksena, tulad ni Aaron Wagalanter na nasa board. Si Yuri Stretsky ang station manager, producer namin si Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, Esther Eden, at iba pa dito sa JNS TV. Siguraduhin ninyong bumisita sa jns.org para sa lahat ng pinakabagong balita ngayon higit kailanman mula sa Israel, gitnang silangan at syempre sa buong mundo ng mga Hudyo. Si Josh Hasten ito sa Jerusalem kasama si Alex Trayman ng JNS. Magandang linggo sa lahat. Ingat at makita tayo uli next week sa Jerusalem A Minute.